Hi! So today we're going to review the Unfolding Path Tarot 78 card deck and guidebook by Athene Noctua. So wala rin ito sa Philippines. Binili ko siya sa US. It cost 2,220. Nasa Shopee ko din siya. Kasi after ko siya i-review, binibenta ko siya. So hindi ko siya ginagamit. May mga tarot cards lang ako na personal na pang akin. So, this one, the Unfolding Path Tarot. Ito yung side niya. Gilid. Sa ilalim. Another side. Then this is the back. So, it costs $24.99 in US. Buksan na natin. So, ito yung kanyang guidebook. Maliit lang siya. Meron siyang card spread. Kagandahan. Pero wala siyang pictures. Yeah, wala siyang pictures. And then, wala siyang reverse meaning. Yun lang. Wala siyang reverse meaning. May spread, pero walang reverse meaning, walang images. Very simple. Ito, the Star. Aquarius author nito. The Star yung nasa loob eh. So, yan. The Star, yung nasa loob. Sa side natin. Okay. For reverse, pwede siyang pang reverse. Hindi siya halata kung titingnan nyo. Ito yung naka-upright. Ito yung reverse. So, kapag shuffle nyo, kung nagbabasa kayo ng reverse, okay siya. Pwede siya. And then the quality, it's matte. Madali siyang mag-fold, kaya hindi mo siya pwedeng i-shuffle na parang pang casino shuffle. Madali siya mag-fold. Madali siyang magbe-bend. So, it's better. Meron na nga siyang hindi pa siya nagagamit. Parang green. Siguro sa box to. Ayan. Sa shuffle niyo siya, sideways, hindi yung pang-casino way. Sa dents, hindi ko alam kung magde-dents to agad. Kasi, hindi pa ako nakatry ng ganitong klase na deck. So, now, tingnan na natin yung images. Ilalagay ko siya sa side. Kaya kung medyo mabilisan kayo, you can pause. And then, yun. So, the Fool. Bata siya na may balloons. Tapos may mga butterfly. Magician. High Priestess. The Empress. Pregnant yung Empress. The Emperor. The Hierophant. The Lovers. Pares girl, no? LGBTQ friendly siya. The Chariot. Strength. Hermit. Wheel of Fortune. Justice. Hangman. Pero hangwoman siya. Death. Temperance. Hindi ko alam, pero parang buntis yung Temperance dito. Devil. The Tower. Ang ganda din ng The Tower niya, no? The Star. Moon. Sun. And pansin nyo, iba-ibang nationality siya. May Chinese, may Black American, may parang Latina,
the world. Tsaka, ang kagandahan, meron siyang sign dito, Aquarius, ayan. So, makikita nyo dito, Aquarius, Scorpio, andyan yung mga sign niya. Ace of Wands, Two of Wands. Yun lang, hindi na siya nakalagay ng wands, no? Basta 2, tapos mukhang wands. 3, 4, 5. Numbering lang siya. Then ikaw na bahala. 6 of wands. 7 of wands. 8 of wands. 9 of wands. 10 of wands. Page of wands. Knight of wands. Queen of wands. King of wands. Ace of swords. Wala siyang nakalagay na swords. Basta, sword siya. 2 of swords. 3 of swords. 4 of swords. Maganda din yung illustration niya. Pwede siya sa mga beginner. 5 of swords. 6 of swords. Kakaiba yung 6 of swords dito, no? Usually kasi, pag 6 of swords, nandun siya sa bangka. Papunta siya dun sa magandang opportunity. Pero dito, nakalublob siya sa water. 7 of swords. 8 of swords. 9 of swords. My gosh, yung 10 of swords, parang siya naging maninanggal, nahate. Bloody, masyado yung 10 of swords. Page of swords. Pogi ng Knight of swords. Queen of swords. Pero pansin ko ha, yung iba wala siyang mga sign. King. Ace of cups. 2 of cups. O, diba? Yung 2 of cups niya, 2 girls din. LGBT, ano nga ito? Friendly. 3 of cups, puro babae. 4 of cups. 5 of cups. 6 of cups. 7 of cups. 8 of cups. 9 of cups. 10 of cups. Page of cups. Knight of cups. Queen of cups. King of cups. Ace of cups. Pentacles. 2 of pentacles. 3 of pentacles. 4 of pentacles. 5 of pentacles. 6 of pentacles. Tsaka pansin nyo, hindi siya lahat payat. O, diba? Wala din body shaming dito. May payat, may chubby. 7 of pentacles. 8 of pentacles. 9 of pentacles. 10 of pentacles. Page of pentacles. Knight of pentacles. Queen of pentacles. And King of pentacles. So, try natin siya i-shuffle. So, yun nga, hindi ko lang siya marirecommend na i-shuffle like casino, no? Yung ganito. Kasi, magbe-bend siya agad. Yun yung type ng, ano niya, texture ng tarot na to. So, kapag i-shuffle nyo siya, this way, para hindi siya mag-bend. Kasi hindi ko pa nga siya gamit. Parang medyo naka-bend na siya eh. Ayan, Ayan. Hindi pa siya gamit niyan. Medyo bend na siya. Ayan. Okay naman siya i-shuffle. Okay na, okay. And then, kung pag ganito ka mag-shuffle, okay lang din. Hindi siya mahirap. Hindi siya sobrang dulas at hindi rin siya sobrang rough. Maganda din siya i-shuffle.
The images, di ko lang alam kung ano to ha. Drawing to, no? Drawing siya, hindi siya AI. Drawing talaga siya. Ayan. Maganda yung illustration niya. I love the illustration. Tsaka the color. Ayan. Pang intuitive reader siya. I love it. Yung edge niya, hindi siya square, pabilog siya. Yung cut niya, pabilog. Ayan. Pabilog siya. For the price of 2,220, pwede na siya. Compare sa mga nabibili natin for 4,000. 3,000. Sa akin, ano na to? 8 out of 10. Ang hindi ko lang nagustuhan sa kanya, yung hindi mo siya pwede shuffle like casino shuffle kasi nga mabilis siya mag-bend. Tapos, sa mga bag, pwede siya for beginner, kaya lang, wala siya nakalagay na sword sa baba, ganyan. Pero, makikita mo naman sa image. So, yun. Pwede pa rin siya pang beginner. Yun lang. 8 out of 10. The Unfolding Path Tarot. Wala akong nakikita nitong gumagamit dito sa Philippines so far ha. Ang nakikita kong gumagamit nito is sa mga YouTuber na nagte-tarot. Kasi pag may mga bago ko nakikita, sinesearch ko yun. Tapos pag nahanap ko, binibili ko siya. Tapos nire-review ko din siya para sa mga kapwa nating Pilipino na gustong gumamit ng ibang tarot. Para mabigyan siya ng review. Mabigyan ng hustisya ba yung presyo, kung worth it ba. With this one, worth it naman. Ayun lang. So, if you have any tarot, Lenormand, or oracles in mind, just comment it below. Baka meron na ako. If meron na ako, i-review ko siya agad. If not, I'll try my best to find it. At kapag nahanap ko siya, i-review natin. So, don't forget to like and subscribe. Thank you. Bye!